Sunod, mga kababayan, ha? Ito yung ating pag-uusapan. Actually, mga kababayan ha, maiksi lang yung ating live ngayon. Oh. Ano ba tong sunod, Kent? Ito na. Dito tayo kay Digong. Ngayon mga kababayan, may ads po tayo, huwag po kayo mag-skip. So ngayon po mga kababayan, marami pong DDS na umiiyak. Di ba? Maraming DDS na nagngangaw-ngaw sa social media na budol na tayo ni Marcos noon. Magpabudol na naman ba tayo ngayon? Katulad lang kay Banat Bay. Tignan nyo mga kababayan. Umaaray po sila noong walang nakulong sa Pasko. Pakinggan ninyo. Animal ka, bongbong. Dinaig mo palamig ng Japan, ha? Negative 3 ka. Ano ba sasabi mo? Sabi ko nga, kung gusto mo mag-positive, pa-drug test ka. Baka mag-positive ka. Pero negative 3, kawawa ka naman. Kawawa ka naman, bongbong. At yung mga bayaran niyang vlogger, wala kayong mga silbi. Uy, squammy na nga, wala pang silbi. Mahal-mahal ng bayad sa inyo. Grabe naman negative 3, nakakahiya kayo. Di man lang nag-zero ang animal, oh. Diba? Mga vlogger daw, mga bayaran, wala daw silbi, mahal daw ang bayad. May tanong ko lang. Kung ang mga vlogger ni Marcos walang silbi at mahal ang bayad, bakit nasa Japan kayo ngayon? Magkano bang bonus na tanggap nyo? Diba? Mga kababayan, simple lang, Banat Bay. Huwag nyo ako pinagluluko. Kaibigan ko kayo. Kilala ko kayo. Minsan na tayong nagsama sa isang meeting. Diba? Kung kaming mga vlogger ni Marcos malaki ang bayad at kami bayaran, so bakit kayo ang nasa Japan ngayon? Magkano bang bonus na tanggap ninyo? Diba 70,000 allowance, 100,000 monthly sahod, plus kondo, plus sasakyan? Kapag vlogger na medyo magaling-galing bumanat, malaki ang budget, may tour around the world pa. Baka naman Banat Bay, huwag na tayong maglukuhan. Diyos ko, sinong pinagluluko ninyo? Kaibigan ko kayo noon. Sinong nililinlang ninyo? Kahit magharap-harap tayo ngayon, hindi nyo ako matangging, kaibigan nyo ako. Kilala ko kayo, kilala ninyo ako. My God. Di ba? Minsan na tayong nag-usap-usap. At minsan na tayong nag-meeting. Ilang beses tayo nag-meeting? 3. Kaharap, kakasama pa tayo ni Ninyo Barsaga. Banat Bay, Coach Uli, Ninyo Barsaga. Sino pa? Si Dada. Sino pa? Mga Iskonian vloggers. Sino pa? Si may bigote. Si Bisdak. Sino pa? Si Models Manila. Lahat yan. Halos magkakasama tayo. 'Di ba? Sinong hindi nakakilala sa inyo? Sasabihin ninyo, walang silbi ang mga vlogger ni Marcos kasi hindi namin may pagtanggol. Bakit namin ipagtanggol si Marcos sa sorbing gawa lang ni Sara? Sige nga. Tapos ngayon, kaya bumaba daw ang sorbi ni Marcos o ratings dahil nangako daw nang sa Pasko may makulong. So ano si Marcos? Igaya nyo kay Digong? Bakit, Banat Bay? Tanong ko lang, atat na atat kayo na may makulong sa Pasko? Bakit nung panahon ni Digong hindi ka nag-iiyak-iyak na wala namang nakulong na kurap? Sige nga, magbigay kayo ng isang pangalan sa panahon ni Digong na may kurap na nakulong. Sige, isa lang. Kung meron man, burahin ko channel ko. Sige. Magbigay kayo ng isang pangalan sa panahon ni Digong na may kurap na nakulong. Kung meron man, burahin ko channel ko. Ma'am Adrina, mega love shoutout po sa iyo ma'am at maraming salamat sa iyong super sticker. Thank you so much po. Diba? Magbigay kayo ng isang politiko sa panahon ni Digong na kurap na nakulong. Mga kababayan, mali. Meron po. Meron po na kurap, nakakulong, pero pinalaya. Ulitin ko ha. Sa panahon ni Digong,
Ha? Itong mga putang inang DDS, wala kang narinig sa kanilang sumisigaw na kailan po may makulong. Kailan po may mahuli. Wala kang makita. Pero, may nakakulong na korap, pinalaya ni Digong. Gloria Arroyo. Ha? Kinasuhan ng plunder dahil sa ZTE deal, no? Ng ilang milyon yon. Nagka-bracket-bracket sa leeg, hospital arrest, house arrest. Pagka nanalo si Digong pagka-presidente, binigyan ng pardon, tinanggal ang bracket, straight, naging congresswoman ulit ngayon. Sino ang pangalawa? Jinggoy Estrada. Bong Revilla. Enrile. Napoles. Sino pa? Halos lahat ng pinakulong ni Pinoy noon, pinalaya ni Digong sa panahon niya. Si Robin Padilla. Di ba? Oh. Nung panahon ni Digong, hindi naman kayo nagsisigaw-sigaw eh. Nung panahon ni Digong, may hinahanap pa kayo na may kurap makulong? Wala. Pero alam ni Digong na may kurap na ang DPWH. Sinabi na nga niya yan, inimbestigahan na daw. Oo, kasi daw ang pinaka-racket ng DPWH, yung kickback. In-announce pa niya yan. Oh. May nakulong? Nga. Ngayon, ilang district engineer ang inaristo? Ilang kontraktor ang nakukulong? Susunod na ang congressman at mga senador at iba pa. 'Di ba? Tapos ngayon sasabihin ninyo, kaya bumaba ang ratings ni Marcos. Walang kwenta yung ratings na bayad naman ni Sara. Hindi nyo ba naisip nung panahon ni Bongo, ang midterm election, si Bongo number one. Bakit? Depende kasi sa bayad yun. Mauuna ka sa survey kung malaki-laki bigay mo. Saan ka makakita? Sa survey ka, 1,000 katao. Tapos yung tao sa Pilipinas, 120 million. Tapos ang tatanungin mo, 1,000 katao lang. Tapos magtatanong ka, puro DDS pa. Bakit hindi nyo subukang mag-survey sa mga estudyante? Ha? Hinahamon ko ang SWS survey. Try nyo mag-survey sa mga estudyante at sa mga palengke. Ha? Sa mga palengke, sa mga estudyante, dyan kayo mag-survey nang malaman ninyo kung ano ang resulta. Ha? Ako makipagpustahan ako sa SWS survey. Subukan nyo mag-survey live. Ha? Subukan yung mag-survey ng live. Kasi mahirap mag-survey na sabihin nyo sa 1,000 katao, hindi nyo man pinapakita ang mukha. Subukan yung mag-live. Diba? I-live ninyo sa Facebook. Mag-survey kayo. Kung sino ang pipiliin nila, si Sara ba o si Marcos, kung anong nagawa ni Sara at anong gawa ni Marcos. I-live ninyo. Yan ang hamon ko sa inyo sa mga nagsisurvey. Di ba? Sa Okta Research, sa SWS survey, i-live ninyo. Anong saysay kalalaki ng bayad sa mga survey tas wala kayong Facebook page? Mag-live kayo, mag-survey nang malaman ng taong bayan para hindi ang taong bayan mag-react sa survey ninyo. Walang kwenta yung survey ninyo. Pwede nyo naman sabihin, nag-survey kami sa Quezon City sa 1,000 katao. Pwede mo naman sabihin ganyan yan eh. Bakit sa survey mo ba may dokumento? Pwede mo naman isulat doon, Juan de la Cruz, address, edad, taon, saan nakaupo. I-video ninyo. Para mismo nakita ng sambayan ng Pilipino na, totoo, hindi ito AI. Totoong tao yung kausap. 'Di ba? Para transparent, para hindi naman sayang yung bayad. May budget kayo niyan eh. Imposible. Ito si Kent. Magla-live kaya si Kent na walang kinikita. Diba? Mag-survey kayo live nang malaman ng tao. Ngayong araw na to, Quezon City kayo. Sunod araw, sa Quezon City, 5. Doon sa Manila, 5. Tapos sa Pasig, 5. Tapos, saan pa? Makati, 5. Sa Taguig, 5. Sa Caloocan, 5. I-survey ninyo. Live.
Tignan natin kung ano ang resulta. 'Di ba? Mag-survey kayo live. Huwag yung sulat-sulat lang. Utang ina. Hindi naman kami pinanganak kahapon eh. Uso na ngayon, mga kababayan. Alam ninyo, yung survey na yan, walang kwenta kung walang may pakita. Kasi ako, kahit ako pwede ako mag-survey at sinabi ko, na sinurvey ko na kay Marcos, kay Sara, kay Bujidi at kay Tito Sen. Oh, ayan. Yung 4 na mga malalaking manok na yan, kung ano ang masasabi nila, ano ang reaksyon nila, pwede mo naman gawa lang yun eh. Pero pag i-live video mo yan, nag-survey ka, tanungin mo anong masabi mo kay Sara, anong masabi mo kay Marcos, anong masabi mo kay House Speaker, anong masabi mo kay Senate President, para mapanood ng tao. Kahit 1,000 katao yan, at least live. Para walang daya na hindi sabihin, gawa-gawa lang to eh, sulat-sulat lang to eh. Oh, i-live ninyo. Kaya, total may budget naman kayo dyan. Binabudgetan kayo niyan. Putang ina, sino ba pinagluloko ninyo? I-live ninyo. Hinahamon ko kayo, kahit nga mga DDS vlogger, tignan ninyo, nahihirapan silang mag-survey. Yung mga DDS vlogger, more on na sa Manila lahat. Try nyo mag-survey sa Maynila. Kung si Sara ba ang pipiliin o si Marcos, tignan ninyo. Walang pipili kay Sara pag Maynila. Pagkatapos sabihin ni Sara, pagkatapos sabihin ni Sara na ang mga taga Maynila plastic. Do you think pipiliin nila si Sara? Utot. Utot ninyo blue. Kaya sabi ko, eto mga DDS para maniwala kami na negative 3 si Marcos, DDS vlogger, mag-live kayo, mag-survey kayo. Tignan natin kung anong reaksyon ng tao. Subukan ninyo mag-live. Unahin ninyo ang Cavite, ang Batangas, Laguna, Parañaque, Pasig, Pasay, Taguig, Manila, Makati, Caloocan, Quezon City. Subukan ninyong i-live ang survey nang makita ng sambayan ng Pilipino. Kasi kung mag-survey kayo sa Mindanao lang, malamang yung iba dyan DDS. Mag-survey kayo Visayas lang, malamang dyan yung iba DDS. Pero alam ko ang Visayas ngayon nagigising na. 'Di ba? Sa rally nyo pa nga lang, hindi kayo umaabot 1,000, tapos sa survey, si Sara plus 31%. So anong rason para magkaroon siya ng 31% na tubo? Wala naman siyang kwenta. Diba? Literal, wala talaga siyang kwenta. Buti pa nga ang ballpen may tinta. Pero si Sara, wala. Diba? Ganun yun, mga kababayan. Diyos ko naman. Ako hinahamon ko ang ABS-CBN, TV5, GMA. Mag-survey kayo Luzon, Visayas at Mindanao. Yang 3 istasyon na yan, live. Diba? Live ninyong tanungin. Live ninyong kausapin. Total. Diba? Umiikot naman kayo. Alam nyo, pag gagawin ninyo yan, ABS-CBN, GMA, TV5, mas maraming manunood at hahanga sa inyo. Pag ginawa nyo yan. Kaso lang, hindi kasi kayo gumagalaw kung walang budget Kailangan kasi ninyo ng bidding para kasi kayong iglesia ni Kim Chu bago itaas, may bidding muna. 'Di ba? Nako. Yun mga kababayan, walang kwenta SWS Live. Survey, unahin mo Manila, Quezon City, Pasay, Cavite, Batangas, Alabang, Muntinlupa. Kikita nyo kung paano si Sara sukahin dyan. Niwala kayo sa akin. Yung Laguna, Cavite, Batangas, Muntinlupa, yan, Parañaque. Sinabi ko sa inyo, suka-suka si Sara dyan. Pinangdidirian si Sara sa lugar na yan. Pasig, putang ina. Zero si Sara dyan. Yung mga lugar, entire Luzon, ganon si Sara. Diba? Ganon yun. Tapos ngayon, atat na atat sila. Bakit daw walang nakulong?
Kaya daw bumagsak ang ratings ni PBBM dahil sa pangakong ikulong pagkapasko, wala daw nakulong. Eh bakit nung panahon ni Digong walang nakulong ni isa, hindi naman kayo umiiyak? Umiimik ba kayo? Sa panahon ni Digong, may naipakulong ba siya isa? O, mga DDS, magbigay kayo ng isang naipakulong ni Digong na korap sa panahon niya. Na kinasuhan niya ng plunder sa panahon ni Digong. Kalaki-laki ng budget ng ombudsman sa panahon ni Digong na anti-corruption fund, 15 billion. Saan napunta? Ha? 15 billion ang anti-corruption fund ng ombudsman kay Martires para sa mga korap. Budget para sa paghanap at magpakulong ng korap. Pero ni isang korap, wala. Oh. Yung isang korap, inabsuelto pa. Tapos nung tinanong, hindi daw niya naaalala kung paano na-absuelto. Diba? Putang ina talaga, pinaglulukon nyo kami. Buti na lang, nakulong na yung puon ninyo. Uuwing nakagarapon. Diba? Alam ninyo, hindi po kawalan sa amin, no, na nakasuporta kay Marcos Jr. yung negative 3 na yan. Ha? Kasi bakit? Sa administrasyon ni Marcos, walang nakulong. Ha? Walang nakulong na katulad sa inyo.